po, Major Marcy. Magandang maganda at malamig na umaga po sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang ito at sa iyo rin, Ma'am Angel. Good morning po. Opo, nabanggit mo yung malamig. Naku, napakasarap dyan sa Baguio. Gaano po ba kalamig ngayon dyan, Major? I think actually hindi ko na makita kung ilan ang temperature. Napakasarap dyan, humigop ng init ng kape, ma'am, ano? Tama pa kayo, Ma'am Angel. Opo. Ma'am, kamustahin natin yung ginagawang paghahanda ng Baguio City Police dahil bukas pala, no, start na yung Panagbenga Grand Opening Day Parade. Tama po kayo, Ma'am Angel. Actually, prior pa man itong opening, nagkaroon na po ng mga series of coordination meeting. Actually, it started pa noong December 22 prior to the launching ng Panagbenga. So, we have at least mga 4 na coordination meeting at yesterday nga po, yun na po yung final coordination meeting. So, it was presided by no less than our Deputy Regional Director for Operation ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region na si Police Colonel Ledon Monte. So, yun nga po, kasama namin dito yung mga ibang mga members ng mga agencies, mga Baguio Flower Festival Foundation Incorporated Management at mga ibang force multipliers para sa ganun, i-finalize po namin yung mga security and safety plans, mga traffic management, and para masiguro na lahat ng napagplanuhan namin previously will be smoothly implemented. And of course, para yung mga concerns na na-encounter namin nung last na Panagbenga will be addressed. Opo. At kaugnay po niyan, ma'am, meron po ba tayong gagawing pagbabago sa latag po ng seguridad mula po nung last year, o naman nakalipas pa na Panagbenga Festival? Actually, tama po kayo, ma'am. Yun nga, magkakaroon po ng additional deployment from the regional headquarters para sa ganun, masiguro talaga na safe at yun, magiging secured and enjoyable. And of course, ang aming talagang objective dito is to have a zero incident. Gaano po kadami, ma'am, yung mga ipapakalat po natin mga pulis? So, for the police po, we will be deploying 1,500 plus na uniform personnel. Hindi lang po ang Baguio City Police Office na uniform personnel, kasali din dyan po yung mga from the Special Action Force, yung Regional Mobile First Battalion, andyan din po yung mga ating partner agencies just like yung Highway Patrol Group, yung mga K9 unit, yung mga LTO, BFP at iba pa po. Meron po ba tayong mga itatalaga, ma'am, na mga police assistance desk dahil nga po napakarami mga turista, no, ang aakyat po dyan sa Baguio? Yes po, ma'am. Meron po sa mga, especially sa mga tourist spots, sa mga places of convergence, meron po mga police assistance desk. Actually po, all in all, ang aming deployment is 2,300 plus. Meron din mga civilian, ma'am, nahahalo sa ating mga kababayan nang sa ganun maiwasan po yung mga insidente ng nakawan or snatching. Yes po, ma'am. Meron po tayong madedeploy na covert security, meron yung mga reactionary forces na deployment, may mga observation post tayo, yung mga tinatawag namin spotter. At aside from that po, hindi lang yung mismong parade route ang babantayan namin, meron pa po kaming nakadeploy sa mga bus terminals, mga tourist spots, and sa mga checkpoints meron pa din. Oo, especially yung night market, ma'am, Ma'am Marcy, dahil nga ang dami talagang tao namimili po dyan. Yes, tama po kayo, ma'am. Kahit na hindi po Panagbenga, merong mga nade-deploy dyan sa night market.
especially po yung ating mga covert security para sa ganun, yung mga hindi naka-uniform po na mga kapulisan, yung mga anti-theft teams na i-deploy po natin yan sa mga matataong lugar. Aside from yung mga naka-uniform personnel, meron din po kaming mga hindi naka-uniform or naka-civilian na mga pulis na naka-deploy po. Opo, Ma'am Kamakailan, meron pong napaulat na basag kotse dyan po sa Baguio. Ito po ba ay naresolba na huli na po natin yung salarin? Actually, hindi pa, ma'am. Siyempre, ine-investigahan. Meron pa yung in-depth investigation para sa ganun. Ma-filean po ng kaukulang kaso. Though meron pa kaming person of interest kasi meron naman po kaming nakuha na capture sa CCTV na yung taong yon. So, yun, we will be preparing yung mga necessary documents para sa ganun ma-file yung kaso at pag lumabas po yung warrant, it's the time po na huhulihin po natin siya. Pero ito ay isolated case lamang po, Ma'am Marcy. Yes po, isolated case lang po siya. Opo, meron po ba tayo ng mga ipapatupad na traffic rerouting? Siyempre, sa ganyan ang daming tao. Kaya dapat yung mga sasakyan ay hindi papapasukin, di ba? Especially kapag umarangkada na po yung parada. Yes, ma'am, meron po. May mga road closures tayo. Actually, mako-close yung the whole South Drive, yung Panagbenga part, the whole stretch of Session Road, yung Magsaysay Avenue, mga Harrison Road, at yung Jose Abad Santos Drive at Melvin Jones. Nakausap po ng lahat yung mga operators, yung mga drivers ng mga public transport group at nasabihan po sila about po sa routing scheme po at sa mga road closures. Oo. Kumbaga, ito ay may abiso naman nang sa ganun yung ating mga motorista ay hindi naman sila mabibigla. Yes po, meron po. And siyempre, after the parade, babalik naman po sa dati. Ayun. Yung bukas po ba ay, ito na po ba yung Grand Float Parade or may sa Marso 1 pa po? Bukas po is yung opening parade po. Oo. Opening lang po. And then sa March, ay sa February 28 is yung Grand Street Parade. And on March 1, yun yung float parade po. Yun. Gaano po ba kadaming turista, ma'am, yung inaasahan po nating dadagsa dyan po sa Baguio City, ang ating summer capital? Yes, ma'am. For tomorrow, we're expecting more or less 20,000 na mga turista. And sa Grand Street and sa Floral Float Parade, more or less po mga 150,000 to 160 po. Wow, ang dami. 'Di ba? Yung ating mga hikilahok po dyan. So siguro, ma'am, paalala po sa ating mga kababayan na pupunta po dyan sa Baguio at makikiisa dito po sa Panagbenga Festival. So sa ating mga kababayan, especially sa ating mga turista na nagbabalak po na umakyat ng Baguio para makiisa dito sa Panagbenga, we remind them na tignan nila or alamin kung ano yung mga ordinances ng Baguio at pag andito na po sila, please sundin po nila yon and i-secure po nila yung kanilang mga belongings, especially when they are in crowded places. Kailangan po lagi silang alert at vigilant. They should follow yung traffic rules, ordinances, and yung crowd control rules, especially kung manonood po sila ng parada. And pag mayroon po silang mga anak na mga kasama, wag po nilang iwanan na unattended. So, maging be cautious, especially sa mga accommodation, yung mga transient scams. Mag-transact lang po sana sila sa mga verified na mga accommodation or mga transients para sa ganun, hindi po sila maloko. And pinaka-importante po para sila ma-update sa mga traffic situation or sa mga hotline numbers and mga advisories, and they make as well download yung BCPO View Baguio app po.
Nabanggit mo kanina, ma'am, yung mga scam do sa mga transient. Marami na bang dumudulog po sa inyong himpilan, mga nabibiktima nitong mga scammer? Actually, sa aming himpilan po, wala for now po. Unlike nung previous years na mayroong mangilan-ilan. So, because of our continuous na paalala, nababawasan na po yung mga accommodation scams. Okay with that, Police Major Marcy? Yes. Opo, maraming salamat po. Opo. Paalala sa mga, isa pang paalala po, Sige po. sa mga nagnanais po magdala ng sasakyan, dahil nga alam natin na napaka-traffic po that time, especially sa mga grand mga parade, is siguruhin natin po na yung pupuntahan nating mga hotel or mga transients ay meron silang parkingan. And we encourage na lang po sila kung talagang wala, they might as well use na lang po yung mga public transport. Yun nga po, para sa ganun, hindi sila maabala. Napaka-traffic nga po. So, they can walk kasi Baguio City is a walkable city. Pwede naman silang maglakad at mag-explore. Total, malamig naman po yung panahon. Hindi naman sila mahuhulas, Ma'am Marcy, kasi malamig po dyan sa Baguio, di ba? Tama po kayo, ma'am. Opo. Maraming salamat po, Major, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, ma'am. Salamat po.